Taong 2015, nang makasagupan ng kababayan nating si Edinson Sona, ang undefeated knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division na si Adrian Diamante Estrella, isang Meksikano, para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagupaang ito ay 40-1 betting favorite ang undefeated Mexican fighter na ang ibig sabihin ay halos lahat ng manonood ay inaasahan na magiging isang madaling laban lang ito para sa Meksikano. Sapagkat sa kartada pa lang nitong 22 wins with 20 knockouts at walang talo ay talaga naman iisipin mong medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated Mexican fighter ay mauuwi pala sa isang huge upset para sa heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona. Kahit ang height and reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat ng advantage, baliwala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam na ni Sonsona ang galawan ni Estrella bago pa man magumpisa ang laban. In short, advance mag-isip itong si Sonsona. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Meksikano matapos tamaan ng isang right hook. Ngunit ang ruling ng third man in the ring ay nadulas lamang daw itong hometown fighter. Kung mapapansin nyo mga brad, ay halos puro wild power shots ang binabato nitong si Sonsona. Samantalang si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang ng pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counterpunch. Bagamat heavy underdog si Sonsona sa labang ito, ay pinatunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Meksikano na pag-cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat ang inaakala nilang easy fight at pataba lamang sa kartada ni Estrella na si Sonsona ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican prospect. Estrella, aquí lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro y botines negros. Halos 11 segundo pa lang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook sa panga ni Estrella. Vámonos para ese segundo asalto, Guillermo Schutz García. Gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. ¡Qué terrible golpe! De parte de Sonsona. Decíamos que con el volado venía a derrotar al mexicano y está tapando, se va por demás. Y está perdiendo un tipo increíble. ¡Qué sorpresa se está dando aquí en San Luis Potosí! Decíamos, el vino a noquear al mexicano que estaba soltando puros volados de izquierda que buscaba conectar a Adrian Estrella. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Meksikanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang inuupuan matapos bumagsak ang pambato nila sa lona. Sinubukan pa naman bumangon ni Estrella, ngunit sa kasamaang palad ay agad ding inihinto ng referee ang laban dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito. ...21 wins, 11 KO, 12 losses, at may isang tabla. Yan ang kasalukuyang kartada ng kababayan nating si Jan, The Disaster Jimeno. Sa unang tingin ay iisipin mong walang special sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talon ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pan-tune-up ng mga papasibol pa lamang na boxer. Pero san ka mga brad? Sabihin na nating hindi kagandahan ang record ng fighter na ito, pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa pag siya ang kaharap sapagkat may kabigatan din ang kamao nito. Sa katunayan mga brad, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016, sa binibuild up na 19-0 undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Canclari, ay nagawa nitong maka-score ng upset. Ito ay matapos niyang inakaut sa unang round ng undefeated prospect. El peleador nacido allí en Monrovia y sobre todo la historia artística que ya mencionaba. Ahora, ahí se protege. At nitong November 23, 2019 lang, isa na namang undefeated record ang winasak nitong si Jimeno. Ito ay nang makasagupa niya ang nooy 11-0 na si Arnold Alejandro, isang Amerikano, para sa isang 8-round scheduled super featherweight bout.
Ang sagupang ito ay isa sa mga undercard ng rematch ng Wilder vs Ortiz na ginanap sa MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang ay naka-score na agad ng knockdown itong si Jimeno matapos sumapul ang isang left hook sa mukha ng Amerikano. Let me tell you. Down he goes! One shot, J80 out of nowhere! Nakatayo pa naman ito at nagawang magpatuloy. Matapos makarecover sa pagkaka-knockdown ay nagawa pa nitong madumina ang sumunod na 4 na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nagumpisang maging agresibo si Jimeno. At sa hindi inaasahan ay biglang nagpakawala itong si Jimeno ng isang solid right hook na tumama sa mukha ni Alejandro. Bagsak ang Amerikano. I told you! That was pathetic. I don't think he's gonna get up, Felix. It's all over. John Jimeno, one-punch knockout, flatlines. Alejandro here at the MGM. As Oh we see my here. goodness. Boom! Ooh, Now, that's it, he's out. he's out. Oh man. What a right by Jimeno. We told you he looked Look a little at better in this. the 5th round. And down he went. What a knockout. He knew right away. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect at naka-score na naman itong si Jimeno ng isang upset sa ikatlong pagkakataon. Panalo ito via knockout sa round 5. I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He's gonna walk out by his legs from ring, but I'm gonna destroy. I'm gonna smash him. Yan ang mismong sinabi ng unbeaten IBF title holder noon na si Vic the Raging Bull Darchinyan sa kababayan nating si Nonito, the Filipino plus Donaire, bago ang kanilang sagupaan noong taong 2007. Ang ibig sabihin ni The Raging Bull dito, mga brad, ay matutulad daw si Nonito sa nangyari sa kuya niyang si Glenn Donaire, na kung ating matatandaan, taong 2006, naglaban si Glenn at Darchinyan, kung saan natalo si Glenn matapos itong sumuko sa ika-6 na round. Ito ay dahil nabasag ang panga nito sa kanilang laban matapos masiko noong round 3. And he shakes it afterwards, landing those good straight left hands, and that one came back and nailed. At mas lumala pa noong tamaan ng isang right straight noong round 6. There may have been a accidental clash of heads that created the jaw to be broken or the injury. And Tony Weeks said to Brandon, Samantala, isang taon lang ang nakalipas ay nabigyan ng pagkakataon si Nonito upang sumabak para sa isang world title fight. Ito nga ay nang harapin niya ang tumalo sa kanyang kapatid na si Vic Darchinyan. Sa labang ito ay hangad din ng Pinoy na maipaghiganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay ng hambog na Armenian fighter. Mula super flyweight ay bumaba itong si Nonito ng timbang patungong flyweight para lang makalaban itong si The Raging Bull. Noong mga panahong ito ay bit-bit pa ni Darchinyan ang malinis na record na 28 wins, 22 knockouts at walang talo. Samantalang si Nonito naman ay may 17 wins, 10 knockout at isang talo lamang. Halimaw na maituturing sa flyweight division itong si Darchinyan noong mga panahong ito. Samantalang si Nonito naman ay hindi pa masyadong kilala at upcoming prospect pa lang. Kaya naman sa kanilang sagupaan ay heavy underdog ang Pinoy fighter. Ngunit pagdating sa mismong laban ay tila kabaliktaran ng nangyari sapagkat si Darchinyan ang nagmukhang dihado sa laban imbis na si Nonito. Unang round pa lang ay makailang beses nang kumonekta ang counter left hook ni Donaire sa mukha ni The Raging Bull. there's a nice left, counter left hook by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Darchinyan came in, and for the most part, he has... Ilang segundo bago matapos ang round 3 ay muli na namang kumonekta ang kaliwa ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo si Darchinyan. Oh, there's a good left hand that staggered Darchinyan. Remember, he's never been hurt more twice in his career. Donaire, sensing the moment. Darchinyan battles back. Donaire marching forward. Pacing is another hard left hand to the chin by Donaire. Ironic that a left hook has been the big weapon for...
Tapos na sana ang laban dito mga brad, ngunit kinulang na din sa oras kaya hindi na nagawang mag-follow up pa ni Nonito para tapusin ang kalaban. Kung sa mga previous rounds ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na kaliwang suntok ni Nonito, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang Armenian fighter matapos kumonekta ng solid ang signature counter left hook nito sa mukha ni Darchinyan. There's the jab by Nonito Donaire. Oh, look out! Darchinyan down for the first time! Struggling to get to his feet! In terrible shape, it's all over! It's all over! Nonito Donaire has pulled off the monstrous upset in emphatic fashion! Fatality. Sinubukan pa namang tumayo ni The Raging Bull dito mga brad. Ngunit dahil na din sa tindi at lakas ng sinalo nitong suntok ay kitang wasak na talaga ito at hindi na kayang magpatuloy pa. Dahil dito ay tagumpay si Nonito na maiganti ang kanyang kuya na si Glenn sa kamay ng hambog na si Darchinyan. At naagaw pa nito ang IVF flyweight title. At ang matindi pa dito mga brad, dahil sa ganda ng knockout win nito ay tinanghal ito bilang 2007 Knockout of the Year at Upset of the Year ng The Ring Magazine. Matapos maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated Thai fighter na si Amnat Ruwenrueng noong taong 2016. Here's the replay. Oh, look at that! And a traded hook. Counter left hook. Amnat's was blocked, but Casimiro's landed flush on the chin. And then finally, the left hook to the body. Yeah. 1, 2, 3. Ay muli itong isinagupa sa isa pang undefeated fighter. At ito ay sa tiga UK na si Charlie Edwards, isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing, kung saan nagawa nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English national competitions. 2015 nang mapasa kamay nito ang Regional English Flyweight title at matapos nito ay ang WBC International Silver Flyweight title nang talunin nito ang kapwa Briton na si Luke Wilton via unanimous. Noong mga panahong ito ay bit-bit pa ni Edward ang malinis na kartadang 8 wins, 3 knockouts at walang talo. Samantalang si Casimero naman ay may 22 wins, 14 knockouts at 3 talo. Ito ang unang pagdepensa ng Pinoy sa kanyang titulo. Marami ang nagsasabi noon na masyado pang maaga para sumabak itong si Edward para sa isang major world title fight. Ngunit ayon mismo sa Briton ay kaya na daw niya at kumpiyansa siya na kaya niyang umiskor ng isang upset sa laban. I feel ready, I'm confident I can do the business. I've looked at Casimero and I really do believe that I'm going to take that title away from him and I'm going to take it in style. I'm going to introduce myself to the world scene on Saturday. At sa mismong weigh-in nga, bago ang kanilang sagupaan, ay inangasan pa nito si Cuadro Alas. Makikitang sumisenyas ito at tila gustong ipahiwatig na maaagaw niya ang titulo sa Pinoy Champion pagkatapos ng kanilang sagupaan. Sa mismong laban ay makikita ang height and reach advantage ng Briton. Ngunit kahit ganun ay hindi naman ito naging problema kay Cuadro Alas at nangibabaw pa din ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Aparkat, arka arkaya 2 tane ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi 4. roundda. Şimdi bir aparkat, arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. Sa round 10 ay dito na naglaho ng tuluyan ang pangarap ni Edward na maging isang world champion matapos sumapul ang isang napakalakas na counter left hook sa panga nito. Koşu geldi. Tam kulak dibine. Aparkat tutmadı. Ve bir sol koşu. İnanılmaz bir sol koşu. Ve İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Tumayo pa naman ito at muling lumaban. Ngunit hindi na siya binigyan ni Cuadro Alas ng pagkakataon upang makarecover at agad ding tinapos ang laban.
November 18, 2017. Nang makasagupan ng tinaguriang The Pretty Boy Jerwin Ancahas, ang undefeated Irish boxer na si Jamie Conlan, kung saan naganap ang kanilang sagupaan sa hometown ng Irish boxer sa SSE Arena, Northern Ireland, United Kingdom. Ito ang ikatlong pagdepensa ng Pinoy champion sa kanyang IBF World Super Flyweight title. Bago ang kanilang laban, sa kaparehong taon, ay 2 beses munang nadepensahan ng Pinoy ang kanyang titulo. Ito ay kina Jose Alfredo Rodriguez ng Mexico at sa Hapon na Teiro Kinoshita. Samantalang si Jamie Conlan naman ay nagkaroon lamang ng isang laban noong taong 2017 bago harapin ng Pinoy champion. At ito ay sa Nicaraguan boxer na si Yadir Cardosa, kung saan napanalunan nito ang bakanting WBC International Silver Super Flyweight title. Maliban dito, ay may malawak ding karanasan sa amateur itong undefeated Irish fighter. 2014 nang mahawakan nito ang bakanting WBO European Super Flyweight title. Sunod ay ang WBO Intercontinental Super Flyweight title at ang Commonwealth Super Flyweight title noong taong 2016. May record itong si Conlan noon na 19 wins, 11 knockouts at walang talo. Samantalang si Ancahas naman ay may 27 wins, 19 knockouts, 1 talo at 1 tabla. Usap-usapan noon sa European boxing community na si Conlan na daw ang makakaagaw ng titulo sa Pinoy champion. At kahit mismo si Conlan ay paniwala siya sa sarili niya na kayang-kaya niyang talunin ng Pinoy champion. Sa katunayan mga brad, noong depensahan ni Ancahas sa Hapon na si Teiro Kinoshita ang kanyang titulo noon, ay nanood ng live itong si Conlan sa ringside. At nang matanong ito sa isang interview sa website na fightnews.com kung ano ang masasabi niya sa performance si Jerwin Ancahas, ay ito ang eksaktong sinabi niya mga brad, pakinggan nyo. I'd be an underdog against any of the champions. But looking at the list, Ancahas might be the weakest of the current craft. Though Jerwin southpaw, he doesn't really fight like southpaw. He's not tall, awkward, elusive. He seems easy enough to hit. He doesn't fully capitalize on his southpaw advantage. Yan po ang mismong sinabi ni Jamie Conlan mga brad. Tama po ang narinig nyo na ang ibig sabihin niya ay sa listahan ng mga kampiyon sa Super Flyweight ay si Ancahas daw ang pinakamahina sa kanila. Kaya naman sa mismong laban, lahat ng kahambugang pinagsasabi nitong Irish fighter ay pinakain lahat sa kanya ni Ancahas. Unang round pa lang ay bumagsak na itong si Conlan matapos tamaan ng isang elusive body shot. Jamie Conlan, but he has got the grit and determination. He's been hurt before and he's come through it, but he's got to put in the performance tonight. It's got a marginal height and reach advantage. Conlan is having to cope with Ancahas. It's a southpaw, as you see, leading off with that right hand. Interestingly, Conlan's been sparring, preparing for this extensive. At sa round 3, ay muli na naman itong bumagsak matapos tamaan ulit ng isang body shot. One shot didn't he hurt him to the body. There it is, it's just a straight left hand. But Conlan, he recovers. But then that's the green light then, isn't it, for Ancahas, just to target that body. And he just couldn't take that shot there. That's the straight left, solar plexus. And then here. Tried a bit of kidology, didn't they? And say it didn't hurt me, but of course Ancahas knew otherwise. Nakatayo pa naman ito at nagpatuloy pa sa laban. Ngunit kitang nasaktan ito sa lakas ng suntok ng Pinoy champion. Swerte na nga lang din itong si Conlan mga brad. At kinulang na din sa oras kaya nasa by the bell pa siya. Turned away with that one shot, didn't he? Hurt him to the body. There it is, it's just a straight left hand. But Conlan then he recovers. Sa mga sumunod na round ay wala nang nagawa itong Irish fighter at nagpabugbog na lang kay Pretty Boy. Now a big left hook. Here it comes the big attack again. Conlan's in trouble, in big trouble. The referee will see closes to come back. Ilang segundo bago matapos ang round ay muli na naman itong bumagsak matapos tamaan sa bodega.
Tila parang gusto na ding sigurong sumuko nitong si Conlan sana sa laban, ngunit kahiyaan na lang din sa harap ng kanyang mga kababayan, kaya pinipilit niya na lang din makasurvive. Pagsapit ng round 6, ay muli namang bumagsak itong si Conlan, ngunit sa pagkakataong ito ay tinigil na ng third man in the ring ang laban dahil wala talagang kaya itong si Conlan sa Pinoy Champion. Straight left hand. Down he goes again. Right hand this time. Conlan thinks it was round the back of the head, but it was more on the side, looking a little bit bemused, and he stopped it. It's all over. A brave effort ends there. A one-sided fight. Ancajas, just too much. It was a step up in class. A step up in class. Kung nagustuhan mo ang bidyong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.